Humahanga ang mga programang pangkabataan sa mga lugar na aming pinuntahan. Perfect na good news ngayong nalalapit na Kapaskuhan. Napakahalaga na hindi lang sila marunong bumasa. Mahalaga ay naiintindihan nilang binabasa dahil doon magmumula lahat ng kanilang pag-intindi. Lumalawak ang kaalaman. Kaya yan ang tinutukan ng Barangay Malibu para sa mga kabataan. Kailangan nating bigyan importansya ang mga kabataan para sa kanilang future. Para hindi lumihis sa landas at malibang ang kabataan, kakaiba ang ginawa ng Barangay Igdalagit na aming pinasyalan. Pag naay isa ka makagraduate sa pamilya, so naagyoy makatrabaho, makakuan og income, so makasupport sa pagkaon, sa daily needs sa pamilya. So wala nga diha mi nag-invest sa education sa mga bata. Ang taga-barangay Pulabato ng mga estudyante hindi na gumagastos para sa kanilang pamasahe dahil nakakarating sila sa paaralan ng libre. Ako po si Cap Jessica D ng Buhay Barangay TV, kung saan natututo tayo ng sabay-sabay sa katangi-tanging mga barangay. May buntag sa atong tanan. Ako si Punong Barangay Neil Ryan T. Escobillo ng Barangay Pulabato, Tampakan, South Cotabato. Ang National High School naa siya sa mga 4 kilometers gikan sa among barangay. Ang mga kabataan nato, no, magsakay pa og habal-habal, magpasahay pa sila, and minsan pagka tag-ulan mabasa. So mo na naisipan nato na ang isa ka programa na makatabang sa mga estudyante, so mao ni ang libre nato ka transportasyon para sa mga high school students. So pagkuha nato sa bus dito sa Davao City, gisulod pag-abot diri pasulod nato siya sa shop para ma-check sa mekaniko, ma-condition, at the same time ma-repaint. So noon yung naglalakad pa po kami from Liberty National High School papunta po ng Barangay Pulapato. Ibig na isipin namin na yung mga gawain muna sa school, pero iniisip muna namin yung asa naman ta magsakay man, amo na among permiti ginaistoryan sa akong barkada, asa man ko magsakay man, makaabot kaya ko ani sa balay, ingani oras, mahimo kaya nako ako ang mga buluhaton ingani oras exact ingani, makatulog kaya ko sa ingani nga oras. Sa una ginabaktas na mo siya from 1 hour and 30 minutes to be exact, pero ngayon kahit 5 to 10 minutes na lang yung hatid sundo na po yan. Sa una ang 50 pesos, one day lang na siya, dili pa ganyan maabtan og oras kung tuyuon, pero karon maabtan na siya, ano siya ma-divide na nimo siya equally sa mga gastuhon sa school po. Sa tanaw na ako, temporary lang siya nga programa. So ang barangay nagaplano gyud nga mag-establish og integrated school or high school within the barangay mismo, kay kani temporary lang nga solusyon para lang maalalayan nato ang mga estudyante nato sa high school. So pag naay isa ka makagraduate sa pamilya, so naagyoy makatrabaho, makakuan og income, so makasupport sa pagkaon, sa daily needs sa pamilya. So wala nga diha mi nag-invest sa education sa mga bata. Isa sa akong pangarap gyud is maging isa ka civil engineer sa isa ka adlaw. Nagyud ko'y mas
mas gusto gyud kundi ara nga maipaahon sa hirap akong pamilya. Makikiisa po ako sa pagsulong sa mabuting good governance po ng Pilipinas. Hindi lang po sa dito sa aming barangay kundi pati na governance sa buong Pilipinas po. Sa Barangay Pulapato, hindi hadlang sa pag-aaral ang kahirapan. Salamat sa Barangay Development Council Scholar Program. Isa sa mga naging bunga ng programang ito, si Engineer Wilfredo Lanit Jr., na dating tiniis ang mahabang paglalakad papuntang paaralan. From morning and hapon naglalakad talaga. Actually, yung Barangay Liberty is I think about 4 kilometers. So isa yon sa challenge. Pagdating doon, pagod ka na eh. Pero sa tulong ng scholarship ng barangay, bukod sa libre ang tuition, may allowance pa ang mga scholar na pwedeng gamitin sa pamasahe. Priority ng local government namin dito ng officials, yung education. So libre kami sa elementary, high school. So malaking tulong yun. Siyempre yung both parents who is farming, so inaasahan namin is pagpa-farm lang. So hindi naman ganoon kalaki ang farm, hindi ganoon kalaki ang income. So siguro kung wala yung programa ng ng barangay scholarship program, so hindi ako sigurado kung makapagtapos ako ng study and makapagtrabaho ng ganito ngayon. Kaya ang mensahe ni Engineer Wilfredo sa mga kabataan, malayo ang mararating sa sipag at tiyaga, lalo na kapag may malasakit ang barangay. Sa mga current beneficiary ng programa bilang kuya, ang ma-advise ko is i-grab yung opportunity na andyan. Ako si Kap Wally Comia. Dito sa Barangay Malibu, sinisigurado naming walang batang maiiwan sa pagbabasa. Na-voice out ng mga teachers na marami yung mga frustrated readers na sa mga students. Lalo na nung nakaraang pandemic nga dahil hindi natutukan. Doon pinanganak ang reading hub ni Barangay Malibu. Ginagawa namin to every Saturday from 9 a.m. to 12 noon. So, ini-schedule namin ng mga bata since madami nga sila. So, we only have limited volunteers para matutukan namin sila talaga. And we allot 30 minutes per student. Kasi gusto ko po matuto. Mag-aral po ng mabuti. Mas madami pong batang hindi masyado magaling magbasa, especially po sa English. Effective po yung one-on-one learner. Natutuwa po ako nakikita sila na natututo. Nakikita namin na may improvement or may mga bata talaga na nakikita namin na marunong na talagang magbasa at naiintindihan na nila. Nakikita namin yung mga bata talaga din na sila din naman, gusto din nilang matuto. Pwedeng dumating yung time na magkaroon din tayo ng mga computer sets dito sa lugar, maging computer lab para naman din sa mga bata na walang kakayahan na makapag-provide ng mga computer for their research sa kanilang mga projects. So, isang factor pa rin po na tinitingnan namin na po pwede pong madagdag sa programa na. Hindi lang siya reading hub, napakahalaga na hindi lang sila marunong bumasa. Mahalaga ay naiintindihan nila ang binabasa dahil doon magmumula lahat ng kanilang pag-intindi sa mga, hindi lang sa eskwelahan, pero hanggang sa pagtanda na nila sa kanilang trabaho at kung ano mapapasukan nila.
Ako, si Kapnining RSP Visceral, kang Barangay Igdalagit, Tobias Fournier, Antique, para sa kaaraydan kang kabataan, una gidsanda permi. Ang children in conflict with the law ay mga individual na minor de edad na mga 18 taong gulang pababa. Sila yung mga kabataan na dinadala sa ang hustisyang pangkabataan na ang binibigyan sila ng edukasyon, rehabilitasyon, at saka reintegrasyon. May magme-message sa akin na mga parents, yung mga kabataan dito, nagtatagsi, nagkara-cruise. So gagawin ko po sir, lalabas ako sa bahay, tapos maglakad-lakad, tapos pag nakita nila ako, magtatakbuhan yan sila. Tapos tatawagin ko na, ano pangalan mo? Ililista ko ang pangalan mo ha, dahil ipapatawag kita sa DSWD. Nung bata pa po si Marvin, nahuli po siya ng barangay Tanod na nagtatagsi. Parang ko kay Ti sa pinsan bata ka ba. Pero hindi ko pagid ang kada ang ginahimo ko. Na-involved ako sa case nga mo. Sugal sa kwarta. Pinatawag po yung magulang at saka po yung mga kabataan at pinaintindi po sa kanila na ang ginagawa na tagsi bawal po dahil parang sugal na rin po yun eh. Kung wala ko ginpasalid kay basi kung wala ako nagdangat kadya sa nga amo kadya tapos kapag eskwela graduate sa college. Naggawa kami ng festival na tinatawag na Mandaragit Festival para ang pinaka-purpose ko na ang during the whole summer, hindi ma-focus ang mga kabataan sa pagsali sa Mandaragit Festival. So the whole summer, nagpa-practice sila gumagawa ng mga props nila, sila gumagawa ng kanilang mga costume para nagpa-practice sila ng mga sayaw nila. Opo, immediate na nagbaba ang kaso ng CICL dahil sa mga aktibidades at mga ginagawa namin. Kailangan nating bigyan ng dagdag or importansya ang mga kabataan para sa kanilang future. Tuwing buwan ng Hunyo, pinagdiriwang ang Mandaragit Festival ng Barangay Igdalagit sa Tobias Fournier, Antique. Mandaragit Festival is very important. It symbolizes the identity, ang kultura ng barangay. Tapos dito pinapakita yung livelihood ng mga tao. Bida sa selebrasyon ang tatlong tribo, ang Pungtodnon, Kalibugan, at Dagitnon. Kasabay ng tradisyonal na mga laro at salo-salo ang street dancing at performances. We have this friendly competition with 3 different puroks. So what matters most is that the success of the event. Dito po natin makikita yung unity ng barangay. Yung Mandaragit Festival po is not just a simple festival kasi maraming tao po yung inaabangan ito at dumadayo po dito. Ilang tulog na lang, Pasko na! Sigurado, excited na naman ang mga bata. At ang mga programang pangkabataan, magandang regalo para sa future leaders ng ating bayan. Hindi lang ngayong Pasko, kundi sa lahat ng pagkakataon. Meron din ba kayong kwentong barangay na karapat-dapat ibida? Mag-comment, mag-message, at sundan ang Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, Facebook at Instagram page. Ako po muli si Cap Jessica D na nagpapaalala sa inyong magserbisyo ng tapat, magserbisyo ng may malasakit, at magserbisyo ng may pagmamahal. Stand up for me. Ay, tumingin pa agad sa akin, ma'am. Okay, pero...